And surely he shall deliver us from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. Psalm 91 verse 3. Bago sa lahat, ako'y mag-shout out muna sa lahat ng aking avid followers right here in the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na sa ating mga OFWs working hard for the money in abroad. Sana ay nasa mabuting physical at spiritual na pangangatawan kayong lahat. Kaya kayo'y aking inaanyayahan, samahan niyo ako doon sa landas patungo sa itong kaharian ng ating Panginoon. Ngunit ang daan papunta doon ay napakaliit, narrow gates going to that place called heaven. Good News Daily TV ang aking bagong channel. Please subscribe guys. At marami tayong marinig doon na pampalusog sa ating spirito at spiritual na katawan. Ngayon natin ang tatalakayin itong treasure marker na pinamagatan ko na the Cambodian Crown. Paano kaya hanapin ang ganitong treasure? Ating tingnan dito sa video nito. Ito yung mga pictures na padala sa atin ng ating isang katiyats. At itong unang picture, merong mga patterns dito pero hindi siya klarong-klaro. Parang mga natural patterns pero merong isa dito na ito parang number 3. Okay, kung yan ay number 3, ang kahulugan ng number 3 ay open tunnel, which ang tinuturo niyan ay meron niyang imaginary na nakadugtong na arrow na hindi nakikita. So most probably ang direksyon niyan ay i-check nyo ang papunta roon. Kung anong meron, baka itong linya dito ay yan ay direksyon papunta doon. Kaya i-check nyo sa 5 to 7 meters papuntang kaliwa. Baka nagtuturo pa yan ng iba pang mga treasure markers. Okay, so patuloy tayo sa ibang pictures. Ito naman ay holes. Ang mga bato kasi sa bundok ay karamihan ay may mga butas talaga yan na natural. Ngayon dapat atin yan i-classify kung yan ang mga butas ay gawa ng tools, kung yan ay gawa ng tao ng mga butas. Okay, at malalaman natin yan kung mayroong mga tool mark. Itong dito parang natural lang, kaya atin lang ito kunin ang ano niya, ang meaning. Ang dalawang butas na ito ay 5 meters each. So therefore, tingnan natin sa magkabilang direksyon niya, 10 meters, kung anong meron sa 10 meters. Okay? Hindi pa kasi ito ang mga final marker. Ngayon, tingnan natin ang iba pang picture. Ito naman ay parang man-made na talaga to. Medyo malaki-laki na yan na butas. Yan ay parang sadyang ginawa na. At karamihan ng itong butas na medyo malaki, kasing laki ng itong platito o maliit na plato na diametro, karamihan yan ang simbolo niyan ay entrance to tunnel. Merong tunnel dyan. Mamaya meron akong ipapakita sa inyo na isang sign dyan, marker na parang kuruna siya, at kung tingnan mo naman sa kanji, yun ay parang nagsymbolize ng mountain. Pero meron kasing treasure na tinatawag na the Crown of Cambodia na nandito sa Mindanao, na kung saan ay nakatago yan inside the cave.
Kaya kung Crown of Cambodia ang treasure marker na yun, malaking halaga yan at tuni-tuniladang gold bars. Kaya yan ay binigyan ng pangalan na The Crown of Cambodia kasi karamihan ng Cambodian gold ay nandyan sa cave na yan. Okay guys, so mamaya ipapakita ko sa inyo ang lista ng mga lugar sa Mindanao na kasama doon ang The Crown of Cambodia na cave. Yun ay isang yungib sa isang lugar dito sa Mindanao, isang kuweba na nandoon nakatago. Ang golden crown ng prinsipe or hari ng Cambodia kasama na ang mga gold bars. Kaya ito'y ikinukonek ko doon sa nakita kong treasure marker na parang corona. Okay, so itong hole, yung malaking hole na yan, ay simbolo yan ng entrance to tunnel or entrance to the cave. Kaya malaking butas yan. Dito naman ay parang merong number 1 kung tingnan natin, pero meron siyang parang letter C. Ganyan ang itsura niyan. Ang kahulugan naman yan ay treasure beside the rock. Ang ganyan kasi yan, bato, and then sabi niya ay dito sa baba. Dito yan. So ito na sign ay treasure beside the rock. At itong bilog naman, yan ay bibigay ng kahulugan na mayroong item or mayroong treasure beside the rock. Kaya hanapin nyo guys ang bato dyan na medyo mabilog na ganyan. Andin sa gilid niyan, sa bandang kanan, maghukay. Malapit lang sa bato kasi nakakabit ang simbolo. So nasa 1 meter to 3 meters lang ito. Kung meron sa gilid nitong marka na yan, merong bato dyan na medyo mabilog or ang itsura ay nagaganyan, sa kanyang kanan dito, maghukay, pababa. Kaya nagaganyan yan ang simbolo na yan. Okay mga katiyats, ito yung sinasabi ko na crown treasure marker. Actually, kung nagaganito ito, okay, yan ay nag-symbolize ng mountain. Ayan. Kanji sign for mountain. Kaya lang naka-curve siya, nakaganyan. Tapos medyo naka-slant yung gilid. Kaya tuloy, alala ko yung nasa listahan ko na The Crown of Cambodia, mga treasures na nasa islands ng Mindanao. Kaya kung ang lugar niyo mga katiyats ay nasa isla yan ng Mindanao, well, baka yan na ang sinasabi ng mga itong treasure hunter noon na The Crown of Cambodia na tinatago sa cave or sa yungib or langob diyan dito sa isla ng Mindanao. Kaya sana naman ay totoo ito. At merong dalawang hole. This can be eyes or kung hindi ito mata ng tao, ito ay nagbibigay ng distansya. So dalawa lang ang direksyon ng distansya. Pwedeng dito, i-check nyo yan. 2 to 10 meters. 2 to 10 meters. Tingnan ang mga gilid-gilid ng mga bato. Ang baba niya, baka nandun merong sign ng entrance to tunnel. Ang mga sign ng entrance to tunnel ay pwedeng number 3. Pwede siyang letter Y. Pwede siyang T. At pwede rin siya yung J, yung nagaganyan. Pwedeng dalawang J. Ayan, yan ay mga entrance to tunnel. Or pwede yung bilog lang. Ang baba niyan, i-check nyo. Kung malambot ang lupa, sa 2 meters ay may takip yan na malapad na bato. Well, yan na yung sinasabi na entrance to the tunnel. At ito pala, meron pa pala dito. Ito ay pointer papunta doon.
Pero kung wala sa banda rito guys, kung wala, baliktarin nyo dito sa kabila. Ganon pa rin, 2 to 10 meters, research or search the whole area. Okay, ngayon ang pagpapakita ko sa inyo ang lista. Ito yung listahan ng mga treasures inside the caves, sa cave or tunnel, sa mga kaislahan, sa mga isla dyan sa Mindanao. Okay, so karamihan dito ay pag-aari ng mga opisyal ng GIA, Japanese Imperial Army. Colonel Oshishiro. Diba ang karamihan guys, ang may-ari ng treasure ay general, dito naman ay mga colonel. Siguro ito yung mga iskalawags or yung sinasabi na parang wala na sa control ng mga opisyal ng Hapon, kaya nagbaon sila ng kanilang sariling mga itong yaman or mga nakuhang gold galing sa giyera, kung saang lugar nakuha yan. Okay, so Colonel Oshishiro Hansawa Treasures, meron daw itong 50 tons. Naku, ang dami naman yan. 50 tons of gold bars nakatago sa isa sa mga yungib or tunnel sa mga isla ng Mindanao, or ang iba dyan nasa mainland of Mindanao siguro. Colonel Yamaguchi Treasure. Minsan hindi natin narinig itong mga pangalan na ito. Ang most famous sila Tanaka, sina Yamada, Yamashita, Masaharu Huma, Takeda. Yun ang mga famous na mga generals na mayroong tuni-tuniladang or truck by truck na mga gold bars. Pero mayroon pa palang mga colonel at lieutenant lamang na mayroon ding tons of gold. Itong si Ohata, lieutenant lang ito, pero mayroon siyang 20 tons of gold bars na nakatago. Alam nyo ba ang lugar na Carmen sa Mindanao guys? Ang dami kasing Carmen sa Mindanao. Meron sa Lanusa, Carmen, sa Tandag. Baka meron dyan, yung 50 tons na sinasabi. Itong Lake Binado, sigurado isa lang ang Lake Binado sa Mindanao. Meron dyan sa kalagitnaan ng lake. Inihulog dyan. Yun daw ay itong konkreto na hugis box na concrete na ang pinalaman ay gold bars, which is 50 tons. Estimated lang yan. Baka nasubrahan lang. Sabihin natin 25 tons kalahati, okay na yan. So the Lake of Binado, i-search nyo yan sa inyong Google Map para malaman nyo kung saan yan na lugar dito sa Mindanao. At itong Makilo Ranges, isa lang ang Makilo Ranges sa Mindanao. Meron daw diyan 50 plus tons of gold bars. At itong Jakarta Tunnel sa Mindanao din ito, napakarami. 80 tons of gold bars. At finally, yung sinasabi ko na the crown of Cambodia na symbol, yan ay 50 tons of gold bars, pero merong nahalo dyan na isang korona ng hari or ng prinsipe na gawa sa gold. Kaya binigyan siya ng pangalan na the Crown of Cambodia Treasure. Nako, sana yan ang nakita nyo na marker, yung Crown of Cambodia, kasi minsan lang wala pang nagpapadala sa akin ng picture na mayroong marka ng crown na ganito, parang crown. Merong mga letter F, marami yun, mga F na nakabaliktad, at saka itong parang E na mountain, pero wala pang ganito na crown, kaganyan. Di ba guys? So okay, tingnan natin ang kanyang sketch map. Ito yan. Saan kaya posibleng matagpuan natin dito ang treasure? Okay, so napakaraming marka nito. Dapat marunong tayong mag-eliminate
ng itong hindi kailangan ng mga signs. At kung palagay natin ay natural lamang na mga patterns. Okay, so discriminate. I-discriminate natin meaning ihiwalay, okay? Ang kung sa detector pa yan, discrimination mode. Okay, so dito ay tanggalin na natin to guys na grupo ng mga symbols kasi napakalayo ito sa talagang umpok or grupo ng mga treasure. Alam niyo ba kung nasaan yung group of treasures? Well, ating isusunod yan. Isa-isahin lang natin to. Okay, dito naman ito na group of markers. Eliminate din natin to. Doon tayo sa itong may mga meaning talaga at very visible. Okay, so well, dito tayo mag-umpisa. Blow up muna natin to. Okay, so meron akong nakita dito na arrowhead. Ito yan. Letter B with a dot. Of course, kung nasaan yung dot, yun ang hulian or tail ng arrow. So papunta dito. Sabi niya 5 meters. Look, 5 meters ahead. Ang nakalagay sa 5 meters, ito yata. Ayan. Sabi naman ito, treasures on top of the rock. Hanapin yung bato guys na nagaganito. At dito yung item on the top of the rock. Inside the rock yan, pero nasa ibabaw ang butasin nyo. Kaya nagaganyan yan na bato, nagaganyan. Baliktad siya. Ayan. Ang meaning naman yan ay sa ibabaw ang treasure. Kung yan ay nakataob, ang sabi niya ay nasa baba ng bato or nasa loob or sa gitna. Okay, kaya lang nakatihaya yan. So, sa ibabaw nito, dito, kung merong bato dyan na ganito ang itsura, parang letter C, yun ang butasin nyo guys sa ibabaw. Okay, ngayon, ang susunod ay merong square, so it represent a treasure box. Ito siguro ang sinabi niya, treasure box inside the rock. Sa itaas ng symbol na ito guys, sa itaas, tingnan nyo banda rito. Kung anong marka dyan. Okay, sa itaas lang. Kung ito na grupo ay sana nandito yan, pwedeng ito na grupo ang nandyan ang treasure. Pero malayo siya, hindi siya nasa itaas ng C. Okay, so ito ay possible one treasure spot. So punta tayo sa pangalawang treasure spot. Dito guys, ang medyo klaro na ito. Ito ay mga alleged markers na ito. Okay, so itong line dito guys at saka ito ay sabi niya merong item doon sa unahan malayo. Kaya mahaba yan kasi malayo. Nakaturo siya dito sa cross. At ang alam nyo ba kung ano ba yung cross na yan? Ang cross na yan, yan ay miniature or pinaliit na area. Okay, so paano ba yan natin i-decode ang cross na yan? Okay, meron ditong direksyon. Lakihan natin guys para maklaro, okay? So itong bandang ibabaw, ito daw ay east, and then west dito, south. Ito ang norte. Okay, so ang unang gawin dito guys, itong atabay dito, akala nyo lang na atabay yan, ngunit yan ay digging hole yan. Yan ay digging hole ng mga itong treasure hunter noon. Kasi ito ang tinitingnan nila, itong isa sa arm ng itong cross.
Tapos sinukat nila yan in inches. At yan kung yan ay 10 inches ang haba nito, kaya pumunta sila dito ng 10 meters at naghukay sila sa unahan ng crown, kasi sabi naman dito ng dalawang tuldok ay punta ka dito sa unahan 10 meters, kaya nila hinukay ito. Palagay ko ito ay hukay na. Merong nag-treasure hunt dyan noon. Ngayon, kung tayo naman ang mag-decode niyan guys, iwan ko lang kung diyan din tayo lalagpak sa atabay na yan. Okay, tingnan natin kung diyan tayo tama. Okay, so ang unang gawin natin guys ay itong cross symbol ay atin ito sukatin sa inches. Example, ito ay sabihin natin na 7 inches. Hindi nyo kasi binigay ang measurement nito. Kung ito ay 7 inches, so meaning punta tayo doon ng 7 meters. So kung saan tayo titigil sa 7 meters, doon tayo maghukay. Ngayon kung ang 7 meters ay itong crown, okay, so hindi kaagad yan sa crown. Kasi meron siyang dalawang tuldok. Ang dalawang tuldok can be 2 meters or 10. So hukay muna tayo ng medyo nagkamali sila dito ng direksyon. Dapat dito sila pumunta guys. Okay. Ang crown kasi ay nagaganito ang crown. Ang tingnan dyan ay ang gitna ito. Ayan, magulo. Ulit. So, crown ito. Ang gitna ng crown ay mas mahaba yan ito. Ito ang pointer, ayan, nagaganyan yan. So, ang treasure must be dalawa lang guys. Wala sa atabay, wala dito. Medyo mali sila dyan. Ang treasure ay it's either sa taas ng crown. Ang pointer kasi yung pinagkagitna ng crown. Example, ito yung crown. Okay, ulitin natin. Itong sa gitna kasi mahaba yan. Yan ang pointer, pwedeng doon or pwedeng reverse. So nahalata nyo ba na bakit naka-slant ang crown? Naka-slant siya. Dahil kung atin yan i-straight, ayan, slanting ang turo. So hindi pupunta doon. Ang ating gawin ay dito tayo guys ha. Gitna ng crown and then align tayo. Okay, ayan. Ito yata ang tinuturo niya oh. Yang hole na yan. Okay, so dito tayo maghukay guys. Ang gawin natin ay kunin natin ang standard na layo. Start tayo sa 3 meters. Dito sa 3 meters and then 5 and then 7 meters. Okay, so 3, 5 and 7. Okay, ulitin natin ang distansya galing sa crown na hukay ay 3, 3, 5 at 7. So malapit tayo tumama sa yung butas dito na symbol. Ang butas na yan, pwedeng nagsimbolo din yan ng entrance to tunnel. Ang tunnel ay pwede yung kanilang hinukay. Okay, so yan ang una. Ngayon ang pangalawa naman sa crown ay paitaas tayo, dito tayo. Umpisa din tayo sa 3, 5 at 7 na hukay. Lahat ito mga hukay ito. Meters yan, 3 meters, 5 meters and 7 meters. So yan ang paghanap sa dito na portion. Okay, ngayon ang cross ay meron siyang tinuturo na dalawa pa. Okay, kung dito naman tayo guys pupunta, sabihin natin 7 inches yan. So i-check natin papunta rito ng 7 meters. Check natin tong area dito, 7 meters.
At kung merong bato dyan na malaki, dyan sa baba ng bato ang hukay. Okay, sa gilid, sa alignment nito, sa east, alignment ng east. Example, may bato dyan na nagaganito. Dito natin i-drawing. Example, merong bato dito guys, sa 7 meters. Ang hukay ay sa harap ng bato at sa likod. Okay, dito lang ang hukay sa naka-align din sa cross. At kung wala dyan, dito sa likod ng bato. Okay, so ito yung ating treasure site number 3. Number 3 na ito yung number 2. Number 1 yung kanina. Yung dito, ito yung number 1. Number 2, ito. Number 3, and then we have another suspect. Number 4, ito. Punta rin tayo dito ng 7 meters. Kung 7 inches ang haba nito, sukatin nyo ito guys, itong nagbigay sa inyo ng clue kung anong distansya itong haba ng cross. So kung yan ay 8 inches, 8 meters ang puntahan nyo rito. Papunta ng south. Okay? So ang example natin ay 7 lang, so 7 meters lang. Okay, so 7 meters. Anong abang nakita nyo dyan? Kung meron kayong nakita dito na malaking bato or centennial old tree, sa baba niyan ng bato or ng kahoy, ang hukay at naka-align pa rin yan sa dito sa cross. So ang hukay, example, merong bato dito, ang hukay, unahin nyo sa banda rito, sa harap. Kung wala, sa likod. Okay, at meron siyang, ano dito guys, kung dito tumama yung 7 meters sa simbolo na ito, well, dito kayo maghukay sa banda dito. Pero kung malayo yan ay wag na lang. Okay, kasi hindi siya naka-align sa going south. Malayo siya. Ang tinuturo ng simbolo na ito ay half arrow. Ang tinuturo niya ay ito. Which is, yan ay treasure symbol. Yan ang ating pang-5. Ito kasi yung pang-4. Ngayon, punta tayo sa ating pang-5 treasure site or digging spot. Okay? So, yung mahaba na parte ng cross, ang pinaka-importante, ito mahaba to. Mahaba kisa 3. Itong 3 ay magkapareho lang to ang haba. Ngunit itong dito ay mas mahaba. Kaya ito ay mas dapat malayo. Ang tinuturo niya, kung ito ay 10 inches ang haba niyan, so 10 meters ang puntahan natin papuntang west. So 10 meters tayo. At sa 10 meters, kung dito yan guys tatama, itong sign na nagaganito, yan ay treasure under. So under, kung ang bato na ito na marker ay under dito mismo, pwedeng dito maghukay sa baba ng sign na ito. Ito kasi na sign ay that is opening a doorway or itong open door, daanan, open tunnel, ito na sign. Kaya kung medyo saan merong parang entrance dyan ng cave na pwedeng hukayin nyo kung nandito lang malapit sa marka na ito. Ngayon merong letter N dito. Ang letter N, yan ay Z. Ang Z ay nagsasabi yan na treasure in 5 meters down. Kaya kung pababa ito na area guys, kung pababa ito, treasure in 5 meters down, yan ang sinasabi ng N. Ngunit yan ay Z. Ganyan yan. Itong kanyang nagaganyan, yan ang nakapoint ito. Ulit. Nagaganyan kasi yan guys, ito ang pointer niya. So
So ito dapat ang pointer. Ngayon wala naman tatamaan dito. Baka ang tinatamaan yan ay yung simbolo dyan ng treasure sa kanan ko. Baka diyan niya nakaturo guys ito. Okay. Baka dito siya nakaturo. Ito naman ay pointer din to. Itong bilog, sabi niya there is an item or a treasure. Sabi nitong bilog sa taas ng N. Ito ay nagsasabi na mayroong item 5 meters down. So sa banda rito, pero sa palagay ko ito ang tinuturo niya. At ito ang nagturo sa palagay ko sa ito. Tingnan nyo guys ulit. Baka ang tinuturo nito ay ito na bilog. At kung yan ang tinuturo, eksakto talaga na sa baba nito, down below, nandyan ang item. At kung tama ang pagka-drawing nyo na nagaganyan talaga yan, dyan din yan nagtuturo. Sa tinuturo nitong treasure down, ayan. Kung naalala nyo yung treasure under the tree, na nagaganyan lang ang simbolo nun guys. Naalala nyo ba yun? Ganito din yan. Treasure under. Okay. So, yung dalawang guhit na nagaganyan, yan ang nagsimbolo ng under. Ito namang bilog ang item. Item under. So, ito yan. Item. Kulayan natin ang iba. Bilog. Para siyang F na may bilog. So, item itong bilog. Ang F. Pointer down. Tinuturo niya itong another malaking bilog, which means treasure on the spot, treasure under, or treasure below. Dito. Ngayon, ang tinuturo naman itong linya na naka-curve dito guys, ito. Okay, tama ang tinuturo niya. Ang tinuturo niya sa kanang letter N or Z ay pareho. Ito ang tinuturo nila. Ang baba nitong bilog, which is tinuturo din yan nitong parang letter F. Ayan, so ang malaking tsansa na mayroong treasure ay itong banda rito. Yan guys, ang tirahin nyo. Unahin nyo na lang yan kasi diyan dito malaki ang paniwala ko na nandito. Okay, so digging spot number 5. Ito ang maganda. At ito ang pangalawa dito. Ang number 6. Itong baba mismo guys nitong simbolo ng entrance to tunnel. So sa baba nito ang hukay. Okay, so atin tingnan ang overview. Nandyan ang dami yung hukayin mga katiats. Pero ganyan talaga. Ang treasure ay concentrated sa banda rito. Dito ay medyo kukunti lang ang kanyang mga ano dito, mga markers. Nandito talaga nakakonsentrate, lalo na sa portion dito. Okay guys, so sundan nyo na lang ang ating analysis kanina. At kung ano yung medyo akma or tama sa inyong pag-iisip, pwede nyong idagdag or i-combine sa inyong analysis. Yun ay gamitin nyo. Pero kung medyo hindi akma sa pag-iisip nyo, pwedeng i-discriminate or tanggalin. Okay, delete kung sa computer pa, i-delete. At ang tatanggapin lamang sa ating pag-iisip ay yung mga, kasi ay yung ating utak ay meron siyang sariling pag-iisip. Kung sa tingin mo ay tama, baka tama talaga. Okay? So yan lang naman ang aking analysis. Yan ay nakabase sa aking mga eksperyensya at sa mga experience na rin ng
ating mga kaibigan at treasure hunters. At lalo na sa aking mga libro ng aking father na kung saan napakaraming simbolo, mga meaning ng treasures. Kaya yung ating analysis ay nakabase pa rin yan sa traditional na treasure hunting codes and symbols. Alright, so maraming salamat guys. Hindi na ako magtatagal. May the fortune be with you. Iwas COVID tayo. And ciao for now.